Yamalube P-Carbon Cleaner. Maganda ba to? 5 main reason ba't ako gumagamit nito. Tara, pag-usapan natin. Disclaimer nga pala, hindi ako binayaran para mag-sponsor o mag-promote. Ang lahat ng sasabihin ko rito ay based sa experience ko. Unang reason ba't ako gumagamit ito. Nililinis niya ang throttle body. Kasi one time na nagbukas ako ng throttle body, 20,000 odo. Kasi ako 3 taon na ako gumagamit na ito eh. So yung pagbukas ko, dapat sana nililinisin ko na. Hindi pa siya ganun kaitim. Konting carbon lang yung nandun sa may throttle body. So konting buga lang ng throttle body cleaner. Kaya after nun, hindi ko na binuksan. Nasa 56,000 odo na ako. Dahil expected ko, hindi pa siya ganun karumi. Pangalawang reason, ba't ako gumagamit nito? Nililinis niya na yung fuel injector. Pansin mo pag lumalakas ka na sa gas, hindi na tama yung buga ng fuel injector mo. Isa rin to sa nagustuhan ko dito. So binabalik niya yung konsumo mo sa gasolina simula nung binili mo yung motor. So makakatipid ka na sa gasolina. Pangatlong reason ba't ako gumagamit nito? Iwas refresh ka na ng makina. Aalisin niya na rin yung mga nabuong carbon deposit dyan sa intake at exhaust valve. Once kasi na napuno ng carbon deposit yung piston ring mo, dyan napapasok yung ire-refresh na yung makina mo, bibiyakin na yan. Once din kasi na kumapal yung carbon deposit dyan na magsisimula yung loose compression. Pang-apat, binabalik niya yung dating power sa performance ng motor. So dahil inaalis nga niya yung mga carbon deposit, naging smooth ang takbo ng motor. Gumaganda ang hatak at syempre, less maintenance ka na kasi iiwasan mo na yung mga pyesa na pwedeng masira sa motor. Dahil sa carbon build up. Last and final reason, reduce exhaust emission. Ito maganda rin to sa kalikasan eh. So dahil malinis na ang makina, less carbon din ang ibubuga ng tambucho. So, ang tendency syempre, mababawasan ang pollution sa hangin. So nakakatulong pa mabawasan ang global warming. So dito na tayo sa installation. Paano nga ba ini-install to? Sa akin, ang ginagawa ko, pag nagpa-full tank ako, kinakalahati ko muna siya. Tapos pagdating ng kalahati, saka ko na siya ilalagay. Meron din kasi ako napanood na tinatanggal yung spark plug, tapos doon nilalagay. Para sa akin kasi parang hindi advisable eh. Sa akin, doon lang ako sa recommended, doon sa fuel tank cap. So kung may naka-experience sa inyo na gano'n ang ginawa doon sa may spark plug, pwede nyo i-comment sa baba kung ano naging experience nyo sa ganong procedure. Kung kamusta yung performance, kung nagbago ba o nagkaroon ng problema. Isingit ko nga pala to, no? Meron kasi ako napanood, nag-full tank tapos ginamit to, tapos pinaandar, tapos pagbalik, chinek yung spark plug, pag-check ng spark plug para daw walang nagbago. Tingin ko kasi hindi ganun nag-work to eh. Kasi dito sa direction, nakalagay use every 3,000 km or every 3 months. Kaya siguro recommended na every 3,000 km or every 3 months kasi sa unang paggamit mo, ililesen niya lang yung carbon deposit. So every time na gumagamit ka nito, every 3,000, nililesen niya hanggang sa mawala yung mga carbon deposit na nabibuild up dun sa loob ng makina. So hindi talaga siya instant na mawawala. It takes time. Pansinin nyo nga sa mga shop, pag nagre-refresh ng makina, tapos nagtatanggal ng carbon sa piston, di ba ginagamitan pa nila na parang drill tapos may scrub sa dulo? Kasi matigas na yung carbon, hindi na kayang tanggalin ng mano-mano. Eh ano pa kaya kung liquid lang gagamitin mo? Pantanggal lang na buong carbon deposit. Sa akin nga sa 3 years kong paggamit ito, 20,000 odo, doon ko nakita yung resulta. So ano naman yung cons nito? Kasi puro tayo pros eh. Sa akin, hindi naman talaga siya totally cons o slightly cons lang. Yun nga yung nasabi natin kanina, hindi talaga siya instant na makakatanggal ng carbon deposit. So recap na tayo. Napag-alaman natin na ito palang Yamalube P-Carbon Cleaner ay nag-aalis ng mga carbon deposit sa loob ng makina, nagpapatipid sa gasolina, binabawasan ang exhaust emission o pollution sa hangin. At sa halagang 160 pesos, dati kasi nabili ko to 135 lang eh. Ngayon nasa 160 na to eh. Iwas refresh ka na ng makina o biyak makina. Again, ito po ay based sa experience ko sa paggamit nito. Kung meron man kayong bad experience sa paggamit nito, pa-comment na lang po dyan sa may comment section para mapag-usapan natin. Hanggang dito na lang siguro tong vlog na to. At kung sa tingin mo nakatulong tong video na to, please like and subscribe. Ride safe always. Thank you.